Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Ngayon, panunuuri natin ang malupit na labanan sa pagitan ng mga demonyo at mga Diyos, kasama na rin ang mga malalakas na grupo na kilala sa tawag na, The Seven Deadly Sins. Sa sandaling ito, hinuhuli ng mga demonyo ang mga tao upang kolektahin ang kanilang mga kaluluwa, na ginagawa silang takot. Biglang lumitaw sina Meliodas at Ban. Agad silang nagsanib puwersa upang sirain ang mga demonyo, tinulungan ang mga tao na makatakas. Napakabilis, natalo nila ang mga demonyo. Kinaumagahan, nagtutulungan pa rin ang mga tao para muling itayo ang kaharian, dahil pagkatapos ng nakaraang labanan sa Demon Clan, kalahati ng Lion's Kingdom ay nawasak. Sa sandaling ito, masaya si Ban na nakikipaglaban pa rin kasama si Meliodas, ngunit napagtanto niya, ang kapangyarihan ni Meliodas ay hindi na katulad ng dati. Dahil habang lumalakas siya, mas mabilis na mawawala ang kanyang emosyon. Kaya nangako si Elizabeth na kahit anong mangyari, mananatili siya sa tabi ni Meliodas. Sa sandaling ito, sinabi ni Meliodas kay Ban, na ang kanilang misyon ay iligtas ang kaharian ng Camelot mula sa mga demonyo. Sa panig ni Zeldris, isa sa 10 utos, inookupahan niya ang kastilyo ng Camelot, at hinihintay niyang gumaling si Esterosa pagkatapos ng labanan kay Escanor. Dahil napagtanto ni Zeldris, 3 miyembro ng 10 utos ang natalo ng 7 Deadly Sins. Samantala, inaalala pa rin ni Esterosa si Meliodas. Sa sandaling ito, ang mga demonyo ay kumukuha pa rin ng mga tao para kay Zeldris. Biglang humakbang ang isang batang lalaki para pigilan ang isa sa mga demonyo. Kahit na wala siyang laban sa mga demonyo, tumanggi pa rin siyang sumuko, dahil naniniwala siya kay Meliodas. Nang papatayin na siya ng demonyo, biglang lumaban din ang mga tao. Dahil dito ay nagalit ang demonyo, kaya't sinalakay niya sila at dinakip ang bata. Habang papatayin niya sana siya, biglang lumitaw ang 7 Deadly Sins, na ikinagulat niya. Madaling natalo ni Meliodas at Ban ang 2 demonyo. Isang demonyo ang patuloy na umaatake kay Escanor, ngunit naramdaman na lamang niya na parang minamasahe siya ng demonyo. Kaya agad itong tinalo ni Escanor. Natuklasan ni Merlin na ang demonyong ito ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan, ngunit madali pa rin niya itong natalo. Sa sandaling ito, ang demonyo ay humingi ng mga reinforcements. Isang grupo ng mga demonyo ang dumating at sama-samang sumalakay sa 7 Deadly Sins. Gayunpaman, ginamit ni Meliodas ang kanyang full counter technique, at natalo niya ang mga demonyo sa isang strike, na nagdulot ng malaking kagalakan sa mga tao. Pagkatapos noon, pinagaling ni Elizabeth ang mga sugat ng lahat. Sa sandaling ito, ipinakita ni Hawk sa grupo ni Meliodas ang kanilang bagong tavern. Ito ay nagpasigla sa lahat. Pinondohan pala ng hari ang pagpapatayo ng tavern. Pagkatapos noon, tinipon ng hari ang lahat ng Holy Knights ng kaharian, dahil gusto niyang magtalaga ng bagong Great Holy Knight. Ito ay nagpasaya kay Hauser. Naisip niya na sina Dreyfus at Hendrickson ang magiging Great Holy Knight. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinirang ng hari si Hauser. Ikinagulat siya nito. Bagamat ito ay pansamantalang posisyon lamang, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat. Sa sandaling ito, sinabi ni Bartre kay Meliodas, na hinulaan niya kaninang umaga na muling magsasama-sama ang 7 Deadly Sins. Lumabas na magkasamang bumalik sina King at Dayan sa Fairy King's Forest, dahil naniniwala silang namatay si Meliodas sa labanan laban sa 10 utos, at dahil ang kaharian ng Lions ay inaatake pa rin ng mga demonyo. Nagpa siya si King na hanapin sina Gloxinia at Droll, dahil sila ang mga unang hari ng Fairy Clan at Giant Clan. Ngunit hindi maintindihan ni King kung bakit sila sumali sa Demon Clan. Samantala, naramdaman ni Gerhed na parang may nakatingin sa kanya. Sa sandaling ito, bumalik si Dayan sa lugar ni Matrona, at nagsimula silang lahat sa pagsasayaw. Nakita ni Gerhed ang lahat na nagsasaya, na nagpaalala sa kanya ng kanyang kapatid. Biglang sumulpot si Gloxinia. Nang magising ang lahat, napagtanto nilang nawala na sina King at Dayan. Pinatawag pala sila ni Gloxinia at Droll sa lugar na ito. Nagulat silang dalawa, kaya nagpa siya sina King at Dayan na labanan sila para makatakas sa lugar na ito. Biglang inatake ni Gloxinia si King. Mabilis niyang hinarang ang pag-atake ni Gloxinia. Samantala, patuloy na sinasalakay ni Dayan si Droll, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong matigas, hindi siya maaaring saktan ni Dayan. Kaya gumawa siya ng mga higanteng armas para salakayin si Droll. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madali silang naiwasan ni Droll.
Napagtanto ni Dayan na sumasayaw siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Droll kay Dayan, ang lakas na iyon ay hindi nagmula sa mga kalamnan, ngunit ang kapangyarihan ng Giant Clan ay nagmula sa pag-channel ng enerhiya mula sa lupa, at pagkatapos ay natalo siya. Natalo rin si King ni Gloxinia. Tinuya niya si King dahil hindi pa rin lumaki ang kanyang mga pakpak, ibig sabihin ay hindi niya magagamit ang tunay na kapangyarihan ng Spirit Spear. Akala ni King dito sila mamamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho silang napagaling ni Gloxinia, tinulungang gumaling ang kanilang mga sugat. Nagdulot ito ng pagkalito kay King kung ano ba talaga ang gusto ni Gloxinia at Droll. Sinabi ni Gloxinia na sanayin niya sila, dahil mahina pa rin sila. Nagulat ito kay King at Dayan. Ipinaliwanag ni Droll na sila ay dating Haring Diwata at Haring Higanteng, at nakalaban nila ang Demon Clan. Ngunit sa ilang kadahilanan, kailangan nilang magpasya na maging mga demonyo. Sinabi ni Gloxinia na ang kanilang pagsubok ay makakatulong na lumakas sina King at Dayan. Kung mabigo sila, pareho silang mamamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag agad sina King at Dayan. Kaya't sinimula ni Gloxinia ang kanilang pagsubok. Nang magising si King, napagtanto niyang naging Gloxinia na siya. Samantala, nag-transform na si Dayan bilang Droll. Kinakabahan siya nito, hindi nila alam kung nasaan sila. Biglang sumulpot si Meliodas, na ikinagulat nila, dahil akala nila ay namatay na si Meliodas isang buwan na ang nakalipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi rin niya nakilala ang kanilang mga pangalan, at akala niya ay sila Gloxinia at Droll. Dumating din si Elizabeth, na ikinagulat nilang dalawa, dahil siya ay mula sa angkan ng Diyosa. Sa sandaling ito, napagtanto ni King, na ito ay Britannia mula 3,000 taon na ang nakalilipas, at nasa loob sila ng mga alaala ni Gloxinia at Droll. Biglang, nakita nila ang Demon Clan na umaatake sa mga tao. Maging ang mga demonyong ito ay napakalakas, kaya nag-alala si King, ngunit madali silang natalo ni Meliodas. Biglang, nakatagpo nila si Kalmadjos, at siya ang kalaban ng 10 utos. Napagtanto ni King na hindi sila tugma para sa kanya. Nang sila ay tatakas na, pinaalalahanan sila ni Meliodas na huwag tumakas upang maiwasang buhayin ang kanyang sumpa. Pero inatake niya si Dayan kaya agad siyang inatake ni King. Napagtanto ni King na hindi kapani-paniwalang malakas ang katawan ni Gloxinia. Hindi rin naapektuhan si Dayan sa kanyang pag-atake, kaya nagpa siya silang lumaban ng magkasama. Sa labas, sinusubukan ni Helbram na gisingin si King, ngunit sinabi ni Gloxinia na wala na ang kanilang mga kaluluwa, at hindi sila magigising hanggang sa makompleto nila ang pagsusulit. Sa sandaling ito, nagtulungan sina King at Dayan para makuha si Kalmadjos. Nang salakayin niya sila, gumamit si Meliodas ng full counter, kaya pinilit siyang tumakas. Dahil doon, ligtas ang lahat. Sa sandaling ito, nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Rogue. Inanyayahan niya silang sumali sa alyansa ng Stigma. Isa itong alyansa ng Goddess Clan, the Giant Clan, the Fairy Clan, at ng mga tao, kaya pumayag si Meliodas na sumali. Sa sandaling ito, dumating sila sa base ng Stigma, at nakilala nila si Ludocil. Isa siya sa 4 na Arkanghel. Nagulat ito kay King at Dayan. Sinabi ni Ludocil na ang banal na digmaan ay malapit nang matapos, na nagpasaya kay Elizabeth. Akala niya ay mabubuhay sila ng payapa kasama ang Demon Clan, ngunit sinabi ni Ludocil na ang Demon Clan ay mapapawi. Sa sandaling ito, nilapitan ni Rose si Meliodas para makipag-usap. Napagtanto niya na si Meliodas ay mula sa Demon Clan, dahil ang mga normal na tao ay hindi maaaring magkaroon ng parehong lakas tulad niya. Ngunit napagtanto rin niya na mabuting tao si Meliodas, kaya nakipagkaibigan si Ro kay Meliodas. Samantala, pinapagalitan ni Elizabeth si Ludocil, dahil gusto niyang lipulin ang buong Demon Clan. Idineklara pa niya ito sa harap ni Meliodas. Ngunit sinabi ni Ludocil na hindi niya kailanman makikita ang kanyang sarili bilang kapantay ng mga demonyo, dahil ang Demon Clan ay kasuklam-suklam. Nagalit ito kay Elizabeth, at lumayo siya. Samantala, napagtanto ni King at Dayan, na si Ludocil ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Baka mas malakas pa siya kaysa sa 10 utos. Biglang nakilala ni King si Gerhed, na ikinagulat niya, dahil si Gerhed ay nakababatang kapatid na babae ni Gloxinia. Tinanong siya ni King tungkol sa mahiwagang kapangyarihan sa likod ng kagubatan. Maraming demonyo pala ang nahuli ni Ludocil para gawing pain. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga demonyo ang nagtipon. Hindi naintindihan ni King kung ano ang gustong gawin ni Ludocil, kaya gusto ni Meliodas na pumunta at kausapin ang 10 utos. Gusto rin siyang sundan ni King at Dayan, ngunit nag-aalala si King na walang magpoprotekta sa kagubatan.
Sa kabutihang palad, nangako si Ron na tutulungan si King, kaya gumaan ang pakiramdam ni King at ipinagkatiwala ang gubat at ang kanyang kapatid kay Ro. Biglang pinigilan ni Elizabeth ang 10 utos. Gusto nilang palayain ng Goddess Clan ang mga nahuli nilang kaibigan. Gayunpaman, walang alam si Elizabeth tungkol dito. Hiniling pa nila na ibigay ni Elizabeth si Meliodas, ngunit tumanggi siya at sinabi, si Meliodas ang lahat sa akin. Biglang lumitaw ang isang napakalaking hadlang na nilikha ni Ludosil. Sa loob, maraming bilanggo ng demonyo ang nakakulong, kasama nila ang nakatatandang kapatid na babae ni Derere. Nakakagulat, pinatay silang lahat ni Ludosil. Nagulat ito sa lahat, nagalit si Derere at inatake si Elizabeth. Biglang lumitaw ang 2 pang miyembro ng 4 na Arkanghel, mabilis nilang pinagaling ang mga sugat ni Elizabeth. Nakita ng 10 utos ang 2 miyembro ng 4 na Arkanghel, na ikinatuwa nila. Sa sandaling ito, naniwala sina Tarmil at Serial, na kaya nilang lipulin ang 10 utos sa loob lamang ng 10 segundo, kaya't pinakawalan nila ang kanilang pag-atake, ang Omega Arc. Lumikha sila ng napakalaking globo ng liwanag na nakakulong sa mga demonyo. Ginawa nitong mawala ang mga demonyo. Nang akala nila ay nanalo na sila, nakakagulat na buhay pa ang 10 utos. Agad nilang sinugod si Serial. Samantala, walang humpay na sinuntok ni Derere si Tarmil, ngunit kahit anong atake nila, patuloy pa rin ang pagbabagong buhay ni Tarmil. Sa panig ni Ludosil, napagtanto niyang oras na para sumali siya sa labanan. Pagkaalis niya ay na-brainwash na ni Gother ang assistant niya. Sinunod niya ngayon ang utos ni Gother, kaya, dinala niya siya sa pintuan ng langit. Samantala, lalong tumindi ang labanan sa pagitan ng 4 na Arkanghel at ng 10 utos. Nagtamo ng pinsala ang magkabilang panig. Biglang dumating si Ludosil. Madali niyang natalo sina Derere at Monspit. Napagtanto kung gaano kalakas si Ludosil, gumawa ng mahalagang desisyon sina Derere at Monspit. Nagpasya silang ilabas ang kanilang tunay na kapangyarihan. Ito ang ipinagbabawal na mahika ng Demon Clan, na tinatawag na Indura. Kaagad, naglunsad si Derere ng isang mapangwasak na pag-atake kay Ludosil, na pinalipad siya. Nang gumanti si Ludosil, nakakapagtaka, na natiling hindi nasaktan sina Derere at Monspit. Nagulat ito sa 4 na Arkanghel. Mabilis na natalo sina Tarmil at Serial. Samantala, nagmamadali si Meliodas patungo sa 10 utos. Galit na galit si Ludosil, nasugatan siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Meliodas si Elizabeth, siya ay protektado ng isang hadlang. Hindi ito masira ni Dayan, ngunit sinubukan pa rin ni Meliodas na abutin ang hadlang upang iligtas si Elizabeth. Sa wakas, nagising na siya. Nakonsensya si Elizabeth, kaya nagpasya siyang itigil ang laban na ito. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Ludosil kina Derere at Monspit. Dumating si Elizabeth para makialam. Hindi naiintindihan ni Dayan ang kanilang napakalaking anyo. Paliwanag ni Meliodas, ito ang kanilang Indura form na isinaaktibo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng 6 na puso. Sisirain nila ang lahat hanggang sa mamatay sila, na nag-aalala kay Dayan. Biglang inilabas ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan, ginamit niya ang liwanag ng kaligtasan para salakayin sila. Kahit na sinubukan siyang pigilan ni Ludosil, determinado si Elizabeth na iligtas sila. Nang malapit na siyang mag-atake, hinarang ni Meliodas ang kanyang pag-atake, na nagbigay ng pagkakataon kay Elizabeth na linisin sina Derere at Monspit. Biglang dumating sina Tarmil at Serial. Naisip ni Ludosil na tutulungan nila siya. Sa hindi inaasahan, tinulungan nila si Elizabeth. Kaya, nailigtas niya sina Derere at Monspit. Sa sandaling ito, lahat ay nakadama ng kagaanan, ngunit si Elizabeth ay pagod na pagod. Nang ipagpatuloy ni Ludosil ang kanyang pag-atake, agad siyang pinigilan ni King at Dayan. Inis nitong si Ludosil. Nagpasalamat din si Meliodas kina Tarmil at Serial, pero tinulungan lang daw nila si Elizabeth. Sa sandaling ito, lihim na nakipag-ugnayan si Ludosil sa kanyang katulong para ipatawag si Mel, sa pamamagitan ng Heavenly Gate. Gayunpaman, siya ay kinokontrol ni Gother. Nang magkamalay siya, nakita niya sina Gother at Meleskile sa harap ng gate. Sa sandaling ito, nag-aalala si Gerhed sa kanyang kapatid, kaya inaliw siya ni Rue, tinulungan siyang maging komportable. Habang naghahanda ang lahat na lumaban sa 10 utos, bigla silang inatake ni Rue, na ikinagulat ni Gerhed. Sa sandaling ito, napagtanto ng Fairy Clan at Giant Clan, na pinagtaksilan sila ng mga tao. Ipinahayag ni Rue na ang kanilang layunin ay patayin ang lahat dito. Napagtanto ni King na may mali, kaya agad silang bumalik ni Dayan. Biglang nabangga ni King si Gother. Nagulat sila nito, dahil miyembro ng 10 utos si Gother. Ngunit napagtanto nilang nasa panganib ang lahat, kaya kailangan nilang bumalik kaagad.
Gayunpaman, pinigilan sila ni Gother. Sa sandaling iyon, sinabi ni King kay Gother na nagmula sila sa 3,000 taon sa hinaharap. Naintriga ito sa kanya. Samantala, matagumpay na nabuksan ni Meliscela ang gate ng Demon Clan, ngunit napagtanto niyang maling gate ang nabuksan niya. Nagalit ito sa kanya, dahil minanipula siya ni Gother para buksan ang gate sa Purgatorio. Ito pala ang plano ni Gother noon pa man, dahil ang tunay na Gother ay nakulong talaga sa loob ng Purgatorio, kaya patuloy niyang kontrolado si Meliscela. Habang si Meliscela ay gulat na gulat, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong anyo ni Gother, at siya ay ang pagiging selflessness ng 10 utos. Sa sandaling iyon, sinabi rin ni Gother kay King at Dayan. Lumabas na siya ay nakulong ng Demon King sa loob ng 500 taon, kaya gumawa siya ng isang puppet para makipag-usap sa labas ng mundo. Ikinagulat nila ito, dahil ang Gother na ito ay isang puppet lamang. Biglang sumulpot ang totoong Gother kay King at Dayan. Ikinagulat nila ito, sinabi niya na ang puppet ay hindi naiiba sa kanyang sarili, at sinabi ni Gother sa kanila, ang mga tao ay nagre-rebelde. Nagulat silang dalawa, at binalak ng mga tao na gamitin ang Demon Clan, para makalusot sa kanilang alyansa kay Serail. Ngunit hindi pinaniwalaan ni King si Gother, dahil inakala niyang si Gother ang gumagamit ng lahat para makatakas sa Purgatorio. Gayunpaman, sinabi ni Gother, ang kanyang layunin ay kalayaan at wakasan ang banal na digmaan. Naramdaman ni Dayan na hindi siya masamang tao, kaya gusto niyang makipag-usap pa kay Gother, habang si King ay nagpatuloy sa pagbabalik. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gother na magkasintahan sina King at Dayan. Ito ay nagpahiya sa kanya, at sinabi ni Dayan sa kanya, na sa hinaharap, ang banal na digmaan ay natapos na. Kaya gumaan ang pakiramdam ni Gother, dahil hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagkamatay. Nagulat ito, dahil kung mamatay siya, ano ang mangyayari sa puppet na si Gother? Bigla na lang siyang nag-utos sa puppet, simula ngayon, magiging malaya na si Gother at magkakaroon ng sariling buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiyak ang puppet. Nagulat ito kay Dayan, dahil may sariling emosyon ang puppet. Ngunit sinabi ni Gother na hindi lang siya isang puppet, dahil sa loob niya ay isang pusong nilikha ni Gother, at sinabi niya kay Dayan, sa kanilang pagbabalik, dapat nilang ipagpatuloy ang pagiging kaibigan ni Gother, upang matulungan siyang hindi mawala sa kanyang landas. Kaya pumayag si Dayan. Ito ay nagpasaya kay Gother, at binigyan niya ng regalo si Dayan. Samantala, nag-aalala si King kay Gearhead. Bigla niyang napagtanto, responsibilidad niya ang pagprotekta kay Gearhead, dahil nabigo si Gloxinia na protektahan ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, pinatay ni Ro ang lahat. Ikinagulat nila ito, dahil si Ro ay isang ordinaryong tao lamang. Ngunit ayaw niyang patayin si Gearhead. Bigla, inatake siya ng iba, napilayan pa siya ng kinuha ang magkabilang paa niya. Nagalit ito kay Ro, kaya pinatay niya sila para protektahan si Gearhead. Ang dating kasintahan pala ni Ro ay kahawig ni Gearhead, ngunit namatay siya dahil sa alitan sa pagitan ng mga lahi, kaya nagpa siya siyang maghiganti para sa kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, napakasaya ni Gearhead, dahil siya ay nasa mga bisig ni Ro. Nag-iinit ang pakiramdam niya, at pinapagaling siya nito. Biglang bumalik si King, nakita niyang sugatan si Gearhead. Nagalit ito, hindi man lang niya pinakinggan ang paliwanag ni Gearhead. Agad na inatake ni King si Ru. Samantala, hindi naman nag-alala si Ru, dahil tinanggap na niya ang kanyang kamatayan. Biglang napatigil si King, dahil naalala niya si Ban at Alain, kaya nagpa siya si King na huwag siyang patayin. Ngunit sa katotohanan, pinatay ni Gloxinia si Ru noong nakaraan. Biglang nagising si King. Nalaman din ni Gloxinia ang tungkol sa desisyon ni King. Ito ay nagparamdam sa kanya ng kahila-hilakbot, dahil pinatay niya si Ro at sumali sa 10 utos. Hindi maintindihan ni Gloxinia kung bakit hindi pinatay ni King si Ro. Napagtanto pala ni King na mahal ni Gearhead si Ro, tulad ng pagmamahal ni Alain kay Ban. Sa sandaling iyon, sinabi ni Gloxinia na ang lahat ng nakita ni King ay totoo, at kung siya ay namatay sa mundong iyon, si King ay hindi na makakabalik, ngunit siya ay nakapasa sa pagsubok. Sa sandaling iyon, hindi pa rin nagigising si Dayan. Nag-alala ito kay King. Samantala, kausap pa rin ni Dayan si Gother. Bigla silang nakaramdam ng napakalakas na magic energy. Dumating na pala si Zeldris. Inutusan niya si Gother na bumalik sa Purgatorio, kung hindi, si Gother ay papatayin. Ngunit inatake ni Dayan si Zeldris, at sinabihan niya si Gother na tumakbo sa unahan. Dahil napakalakas ng katawan ni Droll, kaya napigilan niya ito. Pagkatapos, sinimulan ni Dayan ang pag-atake kay Zeldris, ngunit iniwasan niya ang lahat ng kanyang pag-atake. Biglang nag-counterattack si Zeldris. Ito ang naging dahilan ng pagbagsak ni Dayan.
Napagtanto niyang hindi na siya maaaring gumamit ng mahika. Sinilyuhan na pala ni Zeldris ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dayan, si Zeldris ay mas malakas kaysa sa iba pang 10 utos. Lumalabas na hiniram ni Zeldris ang kapangyarihan ng Demon King na maghatid ng paghatol, kaya siya ang embodiment ng Demon King. Tinanong siya ni Zeldris, gusto mo bang maging miyembro ng 10 utos? Ito pala ang pagsubok ni Dayan, kailangan niyang pumili sa pagitan ng kamatayan at pagiging isang 10 utos. Nag-alala ito kay King, dahil anuman ang piliin niya, hindi na siya makakabalik. Samantala, ikinwento ni Zeldris ang nakaraan ni Droll. Dahil isinilang siya na may asul na balat at 4 na braso, ang kapangyarihan ni Droll ay higit na nahihigitin ng iba, kaya palagi siyang nadidiskrimina ng iba. Dahil dito ay naalala ni Dayan ang sarili niyang nakaraan, kaya nagpa siya si Dayan na pumili. Samantala, nag-aalala si King. Biglang nagising si Dayan. Nagulat sila nito. Hindi alam ni Droll kung ano ang pinili ni Dayan. Tumakbo pala siya. Nagulat ito kay Droll. Nakita ni Dayan na nag-aalala si King sa kanya kaya hinalikan niya si King. Sa sandaling iyon, napakasaya ni King, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya hinalikan ni Dayan. Lumalabas na tinulungan siya ni Gother na mabawi ang kanyang mga alaala sa pagkabata. Tinupad ni King ang pangako na laging nasa tabi niya, kaya nangako rin si Dayan na mamahalin niya si King habang buhay. Biglang napansin ni Dayan ang maliliit na pakpak sa likod ni King. Napakasaya nito, dahil maaari na siyang maging isang tunay na haring diwata. Sa sandaling iyon, muling nagkita si Gloxinia sa kanyang kapatid. Ito ay nagpasaya sa kanya, at hindi na niya kinasusuklaman si Gloxinia sa pagpatay kay Rue. Biglang nagalit si Oslo kay Gloxinia. Isinilang si Oslo pagkatapos ng kamatayan ni Rue, at lagi niyang pinoprotektahan si Gearhead. Kaya't napagtanto ni Gloxinia, ang Oslo ay talagang ang reincarnation ni Rue. Sa sandaling iyon, nagpa siya sina King at Dayan na bumalik at muling makisama sa 7 Deadly Sins, kaya hiniling nila kay Oslo na dalhin sila doon. Samantala, naghihintay ang grupo ni Meliodas. Biglang dumating sina King at Dayan. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat. Biglang napagtanto ni King at Dayan na buhay pa pala si Meliodas kaya naisip nila na isa itong multo. Ngunit ipinaliwanag ni Meliodas na siya ay nabuhay muli. Biglang sinimulan ni Meliodas at Ban na kulitin si King tungkol sa kanyang maliliit na pakpak, na sinasabing parang kakatama lang niya sa pagdadalaga. Nagalit ito kay King. Samantala, sinabi ni Dayan kay Gother na nabawi niya ang kanyang mga alaala. Nagulat ito kay Gother, at nangako siya sa ama ni Gother, na tutulungan niya itong mahanap ang puso nito. Sa sandaling iyon, dumating na rin si Bartra. Nahanap na niya ang puso ni Gother. Biglang may naalala si Gother kaya tumakbo siya. Napagtanto nilang may pinagkakaabalahan pa rin si Gother kaya't napagpasyahan nilang habulin siya para tumulong. Sa sandaling iyon, hinahanap ng grupo ni Meliodas si Gother. Napag-alaman na alam ni Meliodas na si Gother ay isang puppet lamang, dahil ang ama ni Gother ay ang pagiging walang pag-iimbot sa 10 utos, kaya ang kanyang mga alaala at emosyon ay naalis sa purgatorio. Pagkatapos nito, gumawa si Gother ng isang puppet na kamukha ng kanyang kasintahan, upang tulungan siyang makipag-usap sa labas ng mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gother na minsan ay may puso siya, at hindi niya maintindihan kung bakit siya tumakas. Biglang bumalik ang mga alaala ni Gother. Lumalabas 45 taon na ang nakakaraan, nang magising si Gother, nakilala niya si Nadia. Siya ay isang prinsesa ng kaharian ng Lions. Ito ay naging dahilan upang ma-curious siya tungkol kay Gother, dahil hindi niya alam kung lalaki ito o babae. Biglang hinawakan ni Gother ang dibdib ni Nadia. May dibdib kasi ang mga babae kaya agad niya itong sinampal. Pagkatapos noon, nag-usap sila sa isa't isa. Nang aalis na si Nadia, hinila siya pabalik ni Gother, ngunit nangako si Nadia na babalik at bibisitahin muli si Gother. Pagbalik ni Nadia, dumating si Bartra para sunduin siya. Tuwang-tuwang sinabi ni Nadia kay Bartra, na may malaking lugar sa ilalim ng kastilyo at isang lalaki. Samantala, natagpuan na ni Gother ang kanyang ama, ngunit patay na ito. Napaiyak nito si Gother. Matapos siyang ilibing ni Gother, muling pumunta si Nadia kay Gother. Ibinigay niya kay Gother ang paborito niyang libro, dahil bawal siyang lumabas ng kastilyo, mga libro lang ang kaya niyang basahin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapos ni Gother ang pagbabasa ng libro sa isang iglap, at agad siyang nag-transform bilang pangunahing tauhan. Nagulat ito kay Nadia, akala niya ay isang wizard si Gother. Ngunit sinabi ni Gother na isa lamang siyang puppet na nilikha ng isang wizard, at ipinakita niya kay Nadia ang kanyang puso. Ang pusong ito ay nilikha mula sa mahika. Biglang inatake sa puso si Nadia at nahimatay.
Nang magising siya, napagtanto niyang bumalik na siya sa kastilyo. Sinabi sa kanya ni Bartra na ibinalik siya ni Gother. Agad niyang niyakap si Nadja. Ito ang nagpahiya sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo silang naging malapit, at binago niya ang kanyang hitsura upang itugma ang kanyang paboritong karakter, upang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Gother na gusto niyang makasama habang buhay si Nadja. Ito ang nagpasaya sa kanya, dahil nahulog din ang loob niya kay Gother. Kinaumagahan, sinabi ni Bartra kay Gother, na panaginipan niya ang kanyang kapatid na babae na pumanaw ng mapayapa, kaya gusto ni Bartra na manatili sa kanya si Gother hanggang sa kanyang mga huling sandali. Sa sandaling ito, lumalala ang kalusugan ni Nadja. Ito ay nagpalungkot kay Gother, dahil si Gother ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon, ngunit ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tuluyang umalis. Sinabi ni Gother kay Nadja ang tungkol sa kanyang ama. Bago siya pumanaw, sinabihan niya si Gother na tuparin ang kanyang pangarap, ngunit hindi alam ni Gother kung ano ang kanyang pangarap. Sabi ni Nadja, tinutupad na ni Gother ang pangarap ng kanyang ama, sa pamamagitan ng pagranas sa mundong ito, at natupad na rin niya ang kanyang pangarap. Pagkatapos noon, namatay si Nadja. Dahil dito ay nadurog ang puso ni Gother, kaya nagpasya siyang ibigay kay Nadja ang kanyang puso. Ngunit hindi pa rin ito nagising, biglang sumugod ang mga gwardya. Nagulat sila, dahil akala nila si Gother ang pumatay kay Nadja. Pagkatapos nito, hinatulan ng kamatayan si Gother, ngunit si Bartra lamang ang nakakaalam ng katotohanan, na pagtanto niyang pumanaw ang kanyang kapatid na may mapayapang ngiti. Sa pagkakataong iyon, nabalot ng kalungkutan si Gother, kaya't ayaw na niyang maalala pa, at binura niya ang sarili niyang mga alaala. Biglang pinigilan ni Dayan si Gother. Hindi na niya pinayagan si Gother na burahin ang mga alaala nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gother na tumaas ang kapangyarihan ni Dayan sa 15,000, habang ang kapangyarihan ni King ay 41,000. Nagulat siya nito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Merlin, palaging nakakaramdam ng sakit si Gother kapag naaalala si Nadja, at sinabi niya kay Gother, na ang puso niyang ito ay hindi isang magic heart, dahil ang puso niya ay laging nasa loob niya. Ikinagulat siya nito. Biglang napansin ni King na lumalakas ang kapangyarihan ni Gother. Palagi na lang pala niyang ikinulong ang kanyang puso at alaala. Sa wakas, nabawi ni Gother ang kanyang emosyon. Ito ay naging masaya sa lahat. Sa sandaling ito, sinusubukan pa rin ni Merlin na hanapin si Arthur. Samantala, sinabi ni Dayan kina Elizabeth at Alain, na bumalik siya sa nakalipas na 3,000 taon, at may nakilala siyang kamukha ni Elizabeth. Sa sandaling ito, napagtanto ni na Escanor at King, mas bukas na ngayon si Gother sa pagpapahayag ng kanyang damdamin. Ngunit lasing si King, kaya kinailangan siyang iuwi ni na Escanor at Gother. Biglang nalaglag ni King ang salamin ni Escanor. Nagalit ito sa kanya. Mabuti na lang at mabilis na ibinato ni Gother ang salamin kay Escanor. Regalo pala ni Merlin ang mga salaming ito. Sa panig ni Merlin, siya ay natuklasan ni Zeldris, kaya agad niya itong inatake. Nagdulot ito ng pagkasugat kay Merlin. Sa sandaling ito, nagsasaya pa ang lahat, ngunit napansin ni Escanor na nawawala si Merlin. Biglang late dumating si Merlin. Ipinaliwanag niya na nagsasagawa siya ng isang eksperimento. Sa pamamagitan nito, ang 7 deadly sins ay ganap na natipon, kaya sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Dayan, paano kaya tatapusin ng lumikha ni Gother ang banal na digmaan. Ngunit hindi pa rin magawang sabihin ni Gother sa kanila. Samantala, nagtaka si Elizabeth, bakit may isa pang Elizabeth 3,000 years ago kasama si Meliodas. Kaya tinukso siya ni Meliodas, pero kakausapin daw niya ito ng pribado mamaya. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Merlin ang lahat. Ang 10 utos ay hindi pa ganap na naalis, at maaaring atakihin sila ni Zeldris anumang oras. Kaya nagpa siya si Meliodas na palayain ang Camelot, at labanan sila. Pagkatapos noon, nais ni Merlin na magpahinga ng maaga, ngunit napansin ni Meliodas na siya ay nasugatan. Alam ni Meliodas na ang layunin niya ay protektahan si Arthur. Kinaumagahan, tinanong ni Elizabeth si Meliodas tungkol sa batang babae na kamukha niya 3,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ayaw sumagot ni Meliodas, dahil ayaw niyang mawala muli si Elizabeth. Dahil dito nadismaya si Elizabeth, kaya umalis siya. Sa sandaling ito, mataas ang lagnat ni Merlin. Kaya ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan para pagalingin siya. Bigla, nakasalubong niya si Zeldris. Sinisi niya siya, dahil pinahihirapan pa rin niya ang kanyang kapatid. Nagulat ito kay Elizabeth, at sinabi niya kay Elizabeth, 3,000 taon na ang nakalilipas, siya ay namatay, ngunit patuloy siyang muling nagkatawang tao at nakasama si Meliodas.
Ito ang nagpasaya sa kanya, dahil lagi niyang kasama si Meliodas. Gayunpaman, nagalit si Zeldris, at pinaalis niya si Elizabeth sa kanyang isipan. Dahil dito, nakatakas si Merlin mula sa mahika ni Zeldris, ngunit may kakaibang naramdaman si Meliodas kay Elizabeth. Pagkatapos, sinabi ni Elizabeth kay Diane, ang Elizabeth mula 3,000 taon na ang nakalilipas ay siya mismo. Samantala, nag-alala si Ban, dahil alam niyang iiwan na naman siya ni Elaine. Sinabi ni Meliodas na naiintindihan niya ang pakiramdam na iyon, ngunit sinabi ni Ban kay Meliodas, hindi mo mauunawaan kung ano ang pakiramdam na makita ang iyong kasintahan na namatay ng 2 beses sa iyong paningin. Biglang nagsimulang kumilos si Elizabeth na kakaiba, nagdulot ito ng pag-aalala sa lahat. Pagkatapos, nahimatay si Elizabeth. Sa sandaling ito, napagtanto ni Meliodas, ang mga alaala ni Elizabeth ay bumabalik. Ito ay nagpasaya kay Diane, ngunit hindi natuwa si Meliodas. Naisip ni Diane na masyado siyang walang puso, kaya ipinaliwanag ni Meliodas sa lahat, kung babalik ang alaala ni Elizabeth, mamamatay siya sa loob ng 3 araw. Nagulat ito sa lahat. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Meliodas ang lahat. 3,000 taon na ang nakalilipas, pinarusahan sina Meliodas at Elizabeth, dahil siya ay mula sa Demon Clan, habang si Elizabeth ay mula sa Goddess Clan. Ngunit nagmamahalan sila, kaya pinarusahan sila ng Demon King at ng Supreme Deity. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Meliodas at Elizabeth na lumaban. Sa huli, nabigo sila. Inakala ni Meliodas na siya ay namatay na. Ngunit siya ay buhay pa. Gayunpaman, namatay si Elizabeth sa tabi niya. Dahil dito, labis na nadurog ang puso ni Meliodas. Lumipas ang oras, napagtanto ni Meliodas na hindi siya maaaring tumanda, pagkatapos, naglakbay siya kung saan-saan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nakilala ni Meliodas si Elizabeth. Napakasaya nito, ngunit walang alaala si Elizabeth kay Meliodas. Hanggang isang araw, unti-unting bumalik ang kanyang kapangyarihan. Ito ay lubos na nagpasaya kay Meliodas, kaya't sinabi niya kay Elizabeth ang lahat, na tinulungan siyang mabawi ang kanyang mga alaala. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Meliodas, pareho silang isinumpa. Ang isa ay may buhay na walang hanggan, at ang isa ay may perpetual reincarnation. Pagkaraan ng 3 araw, namatay si Elizabeth. Dahil dito ay nadurog ang puso ni Meliodas. Pagkatapos, muli siyang muling nagkatawang tao. Makikilala ni Elizabeth si Meliodas at mai-inlove sa kanya, ngunit palagi siyang mamamatay sa harap ng kanyang mga mata. Lumipas ang 3,000 taon, nasaksihan ni Meliodas ang pagkamatay ni Elizabeth ng 107 beses. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Merlin upang maputol ang sumpa. Sinabi ni Merlin na si Zeldris lang, na humiram ng kapangyarihan ng Demon King, ang makakasira sa kanilang sumpa. Ngunit naisip ni Meliodas na ito ay masyadong mapanganib, dahil kailangan nilang sirain ang selyo ng 10 utos. Hindi sinasadya, nakatakas si Fraudrin mula sa selyo, kaya't isinakripisyo niya ang isang buong kaharian, upang palayain ang 10 utos. Habang hinahanap ni Meliodas si Liz, pero unang nahanap ni Fraudrin si Liz. Napagtanto niyang siya si Elizabeth, kaya nagpasya siyang isakripisyo siya. Nang dumating si Meliodas, nakita niyang si Liz ay pinatay ni Fraudrin. Galit na galit ito sa kanya, dahil hindi na matiis ni Meliodas na makitang mamatay si Elizabeth sa harap ng kanyang mga mata, nawalan siya ng kontrol at winasak ang isang buong kaharian. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Meliodas ang selyadong espada, at nakita niya ang isang babaeng may hawak na sanggol. Ang sanggol na iyon ay ang kasalukuyang Elizabeth. Nang malaman ng lahat ang tungkol sa nakaraan ni Meliodas, nakaramdam sila ng matinding kalungkutan, at ang layunin ni Meliodas ay sirain ang sumpa, kaya ang kanilang kasalukuyang misyon ay maabot ang kaharian ng Camelot. Kinaumagahan, dumating na sila. Biglang nakita nila si Zeldris, kanina pa niya sila hinihintay. Agad na inatake ni Meliodas si Zeldris. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Merlin, isang mahiwagang hadlang ang sumasakop sa kaharian ng Camelot. Inakala ni Meliodas na pinatay niya si Zeldris, ngunit, ilusyon lamang iyon ni Meliscilla, at nahuli niya si Meliodas. Agad siyang hinabol ni Ban, ngunit nawala na siya. Sa sandaling iyon, pumasok sila sa bayan. Natuklasan nila na ang buong lugar ay puno ng mga buto ng tao. Biglang gumalaw ang mga buto. Pinalibutan at inatake ng mga kalansay ang 7 deadly sins, kaya nagsimula silang lumaban. Samantala, si Meliodas ay nakulong sa loob ng harang ni Meliscilla. Patuloy na tinutuya ni Meliscilla si Meliodas. Galit na galit ito sa kanya. Lumalabas na ginagamit niya ang negatibong enerhiya ni Meliodas, para bigyang kapangyarihan ang mga kalansay. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na lumalakas ang mga kalansay.
Naging mas mahirap ang laban para sa Seven Deadly Sins, kaya ginamit ni King at Dayan ang kanilang mga bagong kapangyarihan para labanan sila. Biglang ginising ni Escanor ang kanyang tunay na lakas, at walang kahirap-hirap niyang winasak ang mga kalansay. Nagulat ito kay Melisquela. Sinabi ni Meliodas, minamaliit mo ang 7 nakamamatay na kasalanan. Bigla niyang ibinuhos ang lahat ng negatibong enerhiya sa isang balangkas, na ginawa itong isang higanteng halimaw. Ngunit hindi ito kinaya ng kalansay, dahil ang kapangyarihan ni Meliodas ay napakalaki. Biglang gumamit ng ibang teknik si Melisquela, minanipulan niya ang isip ni Dayan. Napagtanto ni Elaine na ang lahat ay nasa panganib. Sinabi ni Elizabeth na sasama siya sa kanya. Sa sandaling iyon, patuloy na inaatake ni Dayan ang lahat. Nakita ni Gother na umabot na sa 48,000 ang kanyang power level. Sinabi ni Merlin na ang tanging paraan ay ang patayin siya, ngunit agad silang pinigilan ni King. Biglang inatake ni Dayan si King, kaya pumasok si Escanor para labanan siya, pero gumanti si Dayan. Nang ilalabas na ni Escanor ang kanyang buong kapangyarihan, may naisip si Gother, pumasok siya sa isip ni Dayan. Sa sandaling iyon, nakita ni Gother na umiiyak si Dayan, dahil hindi niya mahanap si King, ngunit mabilis itong itinulak palabas. Pinilit pa ni Melisquela na atakihin ang sarili ni Dayan. Nag-aalala ito sa lahat, biglang sumulpot si Helbram. Sinabi niya na ang lahat ng puot at kasalanan sa lugar na ito ay kanyang nagawa. Pinatay pala ni Helbram ang mga tao dito, kaya nagpa siya si Helbram na isakripisyo ang sarili, para mabura ang puot sa lugar na ito. Nadurog ang puso nito kay King. Gayunpaman, hindi pa rin nagkakamali si Dayan. Buti na lang at dumating si Elizabeth, nilinis niya ang mga mapaghiganti na kaluluwa sa loob ni Dayan. Dahil doon, bumalik sa normal si Dayan. Nagulat ito kay Melisquela, dahil nagising na si Elizabeth. Samantala, napagtanto ni Meliodas na wala na siyang oras dito, dahil mamamatay si Elizabeth sa loob ng 3 araw. Pagkatapos nito, pinagaling ni Elizabeth ang lahat, tinulungan silang gumaling. Sa sandaling iyon, nakita ni Elizabeth na lumaki na si Merlin. Nagulat ito sa kanya. Napag-alaman na noong si Merlin ay 12 taong gulang, nakita niya si Elizabeth bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Biglang sumulpot si Melisquela. Nakilala niya si Elaine bilang ang binuhay niya noon. Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Melisquela na parusahan silang lahat, kaya nag-transform siya bilang isang higanteng ahas. Nagulat ito sa lahat, ngunit naisip ni Ban na masyadong pangit ang anyo ni Melisquela, kaya inatake niya si Ban. Nang lalamunin na niya si Ban, inatake siya ni Elaine. Gayunpaman, napaatras si Elaine. Sinabi ni Ban na ang kanyang katawan ay masyadong mahina upang lumaban, ngunit si Elaine ay tumanggi na sumuko. Sinabi niya, paprotektahan kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumaas ang power level ni Elaine sa 21,000. Nagulat ito sa lahat. Sinabi ni Elizabeth na ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Lumalabas na tumubo na ang mga pakpak ni Elaine. Biglang winasak ni Meliodas ang kanyang Cone of Darkness. Nagulat ito kay Melisquela. Walang sino man sa 10 utos ang nakasira sa pamamaraang ito noon pa man. Naramdaman ni Escanor na may mali, kaya humarap siya kay Meliodas. Sa sandaling iyon, nawalan ng kontrol si Meliodas, at pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan. Napagtanto ni Melisquela na ito ang pinaka-nakakatakot na kalagayan ni Meliodas, maging ang 10 utos ay natakot dito. Si Meliodas ay ganap na nagbago, at sinabi niya, ako ang pinuno ng 10 utos. Ngunit nanatiling mayabang si Escanor, dahil tiwala siya sa kanyang lakas. Kaya sinalakay ni Escanor si Meliodas, ngunit madaling hinarang ito ni Meliodas. Samantala, si Elizabeth ay nakaharap kay Melisquela. Inatake siya ni Dayan. Nagulat ito kay Melisquela, dahil parang kay Droll ang lakas ni Dayan. Pagkatapos, inatake din siya ni King, na nasugatan ng husto si Melisquela. Bigla, naghahanda si Elaine na sirain siya. Nag-aalala ito kay Ban, dahil kung mamatay si Melisquela, mamamatay din si Elaine. Biglang nilinis ni Elizabeth si Melisquela. Pinilit nitong makatakas ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, naging maliit na ahas si Melisquela, kaya tinatakan siya ni Merlin. Dahil doon, nanatiling ligtas si Elaine. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Escanor kay Meliodas, ngunit masyadong malakas si Meliodas, at direktang sinaksak niya si Escanor na ikinasugat nito. Nakita ng lahat na natatalo si Escanor. Nag-alala ito sa kanila. Sinabi ni Elizabeth kay Merlin na tanggalin ang harang, ngunit wala sa kontrol si Meliodas, at maaari niyang patayin silang lahat. Nang mga sandaling iyon, sumapit ang tanghali, kaya agad na tumayo si Escanor, dahil patuloy na tumataas ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala ng lakas si Escanor at inatake si Meliodas.
Gayunpaman, pinatumba pa rin siya ni Meliodas. Nakita ni Gother na ang antas ng kapangyarihan ni Escanor ay 114,000, habang si Meliodas ay 142,000. Sinabi ni Merlin na ang anyo ni Meliodas ay ang tunay na pinuno ng 10 utos. Gayunpaman, tumanggi si Escanor na sumuko, patuloy niyang inaatake si Meliodas, ngunit hinarang ni Meliodas ang lahat ng kanyang mga welga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumataas pa rin ang kapangyarihan ni Escanor, at pinalo ni Escanor ang isang suntok sa mukha ni Meliodas. Gayunpaman, hindi kapanipaniwalang malakas pa rin si Meliodas, patuloy niyang dinaig si Escanor. Sa sandaling iyon, sinabi ni Merlin, sa loob lamang ng 1 minuto, maaabot na ng kapangyarihan ni Escanor ang sukdulang estado nito. Biglang nagliyab sa apoy ang katawan ni Escanor. Ang pormang ito ay tinawag na The One. Natagpuan ito ni Meliodas na nakakatuwa, inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at umatake, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Escanor. Gamit lamang ang isang kamay, na parang espada, nasugatan ni Escanor ang katawan ni Meliodas. Nagalit ito kay Meliodas. Sa huli, natalo si Meliodas, kaya tinanggal ni Merlin ang harang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay ligtas na ang lahat, ngunit nag-aalala pa rin si Merlin, natakot siya na mawalan ng kontrol si Meliodas. Samantala, sinubukan ni Escanor na kumilos ng matigas, ngunit sa sandaling bahagyang tapikin siya ni Merlin ay bumagsak ito. Nagulat ang lahat, kaya mabilis nilang ginamot ang dalawa. Samantala, nakaramdam ng panghihina si Ban, dahil wala man lang siyang maitutulong. Sa sandaling iyon, sinabi ni Merlin, si Meliodas ay bumabalik sa Meliodas ng nakaraan. Bigla siyang nagising. Sa kabutihang palad, nagawa siyang patumbahin ni Merlin sa oras. Nagpasya si Merlin na ikulong si Meliodas, kaya nagpasya si Elizabeth na makulong kasama si Meliodas. Napagtanto nilang hindi nila siya mapipigilan. Walang choice si Merlin kundi ikulong sila. Sa sandaling ito, sinabi ni Merlin na mayroon lamang silang 3 araw upang iligtas ang kaharian ng Camelot, habang hinihintay nilang makabangon sina Meliodas at Escanor. Sa panig ng tracking bat ni Merlin, natagpuan nito si Arthur, at dinala ito ni Arthur pababa sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Nandoon na pala lahat ng tao. Natagpuan ng lahat si Orlondi na kakaiba, na naging dahilan upang maging mausisa sila. Samantala, may pusa rin si Arthur na si Kath. Sa sandaling ito, napagtanto ni Orlondi na sinadya ni Arthur na pumasok sa kastilyo ng mag-isa, na ikinagulat nito, dahil napakalakas ni Zeldris. Ngunit sinabi ni Arthur na kailangan niyang bawiin ang espada ng Excalibur. Samantala, sinusubukan ni Zeldris na hilahin ang espada, ngunit hindi niya ito maigalaw. Biglang ipinaalam ng Demon King kay Zeldris, malapit nang magising si Meliodas, at siya ang magiging bagong Demon King. Nagulat ito kay Zeldris, dahil hindi siya sang-ayon dito. Ngunit ito ang desisyon ng Demon King, at inutusan niya si Zeldris na iligtas si Meliodas mula sa 7 deadly sins. Pagkatapos nito, agad na kinontak ni Zeldris ang mga miyembro ng 10 utos, ngunit walang tumugon sa kanya, dahil lahat sila ay natalo. Tanging sina Monspit at Derere ang nakatakas sa isang malayong kanayunan. Nadama nila na napakasarap ng buhay doon. Hindi maintindihan ni Derere kung bakit hindi sila pinatay ni Meliodas. May babae pala ang nagligtas sa kanilang dalawa. Nang mahulog sila sa kanyang bahay, dinalhan niya sila ng pagkain. Sa sandaling ito, walang nakitang tugon si Zeldris, kaya naisip niyang natalo na ang 10 utos. Bigla naman siyang sinagot ni Gloxinia at Droll. Ipinahayag nila na hindi na sila susunod sa kanya, at sila ay magiging mga kaaway ni Zeldris. Biglang nawala ang marka ng 10 Commandments kay Gloxinia at Droll, kaya hindi na sila bahagi ng 10 utos. Nagalit ito kay Zeldris. Nagpasya siyang lumaban ng mag-isa, upang patunayan na siya ay karapat-dapat na maging Demon King. Biglang sumulpot sina Chandler at Cusack. Mataas pala silang miyembro ng angkan ng demonyo. Si Cusack ang master ni Zeldris, at si Chandler ang master ni Meliodas. Nang malaman ni Chandler na ang Demon King ang nag-utos na iligtas si Meliodas, ito ay labis na ikinatuwa nito, kaya agad na sumugod si Chandler upang hanapin si Meliodas. Samantala, naramdaman ni Cusack na si Zeldris ay may higit na potensyal na maging Demon King kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid, kaya nanumpa siyang protektahan si Zeldris. Sa panig ng 7 deadly sins, naramdaman nila na isang napakalakas na nilalang ang papalapit. Biglang nagdilim ang buong kalangitan, na ikinagulat ng lahat. Walang inaasahan na natagpuan ni Chandler si Meliodas. Nakita niya si Elizabeth, na ikinagalit niya, kaya determinado siyang patayin ito. Nang salakayin siya ni Merlin, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagamit niya ang full counter ni Meliodas, na ikinagulat ni Merlin at napawala siya.
Bumalik na pala sa totoong anyo si Merlin na ikinatuwa naman ni Chandler. Buti na lang at nagawang hilahin ni Diane sina Elizabeth at Meliodas palabas. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Chandler kung bakit nandito rin si Gother. Napagtanto ni Gother na siya ang master ni Meliodas. Biglang iminungkahi ni Chandler na ibigay nila sa kanya sina Meliodas at Elizabeth, at palalayain niya sila, ngunit agad na tumanggi si Diane. Bigla niyang pinaliit si Diane, na ikinagulat ng lahat. Sinabi sa kanila ni Chandler, ang gabing iyon ay kung kailan tumaas ang kapangyarihan ng angkan ng demonyo, kaya hindi sila mananalo. Pagkatapos ay nagpatawag si Chandler ng mga bulalakaw para umulan at sirain ang lahat. Akala niya ay nabura na niya ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagsama ni King at Gother ang kanilang kapangyarihan, ngunit hindi man lang nag-alala si Chandler. Napagtanto ni Gother na sinadya niyang gamitin ang full counter. Nang inatake nila siya, sa hindi inaasahan, ang pag-atake na iyon ay isang pang-aakit lamang, nakakagulat si Chandler. Pagkatapos noon, nagpakawala si King ng totoong pag-atake, pinasabog si Chandler sa malayo at lumikha ng napakalaking pagsabog. Sa sandaling ito, inakala ni Hawk na nanalo sila. Bigla, maraming demonyo ang sumulpot, kaya agad silang inatake ni King. Ngunit siya ay kinontra ni Chandler, nasugatan si King na nagpabagsak sa kanya. Lumalabas na ang mga demonyo ay mga ilusyon lamang ni Chandler. Sa sandaling ito, kinutya niya si King, dahil hindi sapat ang pag-atakeng iyon para patayin siya. Pagkatapos nito, tinatakan din niya si Gother, kaya hindi siya makagalaw. Nang naisip ni Chandler na papatayin na niya si Elizabeth, hinarang ni Diane ang kanyang pag-atake. Kaya nagpatuloy si Chandler na lumikha ng lava, tinutunaw ang lahat. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Ban sa tamang oras, na ikinagulat ni Chandler, dahil ang 7 deadly sins ay may mga miyembro ng bawat lahi. Nang papatayin na sana niya ang mga ito, biglang natamaan si Chandler sa pag-atake ni King at Gother, na ikinagalit niya, kaya napatumba siya muli ni King. Sa sandaling ito, determinado silang protektahan si Meliodas. Pagkatapos ay inatake ni Chandler si King, sumunod din si Diane at sinuntok siya. Agad na hinawakan ni Ban si Chandler, pinayagan si King na atakehin siya, na nagdulot ng matinding sakit kay Ban. Nagsisisi pa pala si Ban sa sinabi niya kay Meliodas, dahil daan-daang beses na niyang nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Napagtanto ni Chandler na si Ban ay walang kamatayan, kaya't nagpumilit siyang makawala. Sa sandaling ito, nakita ni Gother na sinusubukan ng lahat na pigilan si Chandler, ngunit wala siyang magawa, dahil sinumpa siya ni Chandler, na pinipigilan siyang salakayin ng mga demonyo na may mas mataas na ranggo. Biglang tumakbo si Hawk at palihim na dinilaan ang kamay ni Chandler, para mabura ang marka ng sumpa, kaya agad na pinatumba ni Chandler si Hawk. Nang papatayin na ni Chandler ang lahat, bigla silang pinagaling ni Elizabeth, at nagawa rin siyang salakayin ni Gother, na ikinagulat ni Chandler. Agad na nagpaputok si King ng isang malakas na putok para matapos siya. Sa sandaling ito, natalo na nila si Chandler, kaya gumaan ang pakiramdam ng lahat. Bigla, bumagsak si Gother. Ito ay lumabas na si Chandler ay hindi pa natatalo, at siya ay nagbago sa isang mas malakas na estado, na nag-aalala sa kanila. Bigla siyang bumunot ng mahabang espada kaya inatake siya ni King. Sinabi niya kay Ban na kunin ang lahat at umalis, para mapigil niya si Chandler ng mag-isa, ngunit ayaw ni Diane. Biglang, sinaktan ni Chandler si King ng isang mapangwasak na pag-atake. Akala niya ay napatay niya silang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw sina Gloxinia at Droll at iniligtas sila, na ikinagulat ng lahat. Kaya't nagpasya silang labanan si Chandler, upang payagan ang grupo ni Meliodas na makatakas. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Chandler, kung bakit tinutulungan ni Gloxinia at Droll ang 7 deadly sins. Biglang, sinimulan nila siyang salakayin ng pinagsamang ultimate move, na ikinagulat ni King at Diane. Pagkatapos noon, sinabihan na nila ang grupo ni Meliodas na umalis, dahil gusto ni Gloxinia at Droll na pagbayaran ang kanilang mga pagkakamali noon. Pero gusto ni King at Diane na manatili at tulungan sila, kaya agad silang itinapon ni Gloxinia. Sa sandaling ito, nakawala si Chandler sa kanyang mga pagpigil. Agad niyang sinalakay ang mga ito. Nakaramdam ng kilig, dahil kinakalaban niya ang Haring Diwata at Haring Higanteng. Samantala, si King at Diane ay itinapon pabalik sa tavern. Gayunpaman, nag-aalala pa rin sila tungkol kay Gloxinia at Droll. Sa sandaling ito, mahigpit ang labanan sa pagitan nila, ngunit masyadong malakas si Chandler, kaya natalo niya sina Gloxinia at Droll. Magkagayunman, nadama nila ang kasiyahan, dahil muli silang nakasama ni Meliodas at Elizabeth. Sa huli, namatay sina Gloxinia at Droll. Sa sandaling ito,
Ang 7 deadly sins ay ligtas, ngunit ang lahat ay nasiraan ng loob. Napagtanto ni Merlin na si Chandler ay masyadong malakas, habang si King ay nagulat, dahil si Merlin ay isang maliit na babae. Bigla nilang naramdaman ang pagbabago ng kapaligiran sa kanilang paligid. Lumalaki na pala ang negative energy ni Meliodas kaya, dali-dali siyang dinala ni Elizabeth sa labas. Samantala, napagtanto ni Naban at Alain, na kahit sila ay ligtas, ngunit sina Gloxinia at Droll ay namatay. Sa sandaling ito, nakabawi na ang magic ni Merlin, kaya ang gawain nila ngayon ay humanap ng paraan para harapin si Chandler. Samantala, hinahabol ni Chandler sina Meliodas at Elizabeth. Agad nilang naramdaman ang presensya niya kaya nag-alala ang lahat. Ngunit sa pagtakbo pa lang nila sa labas, nakita nila si Chandler na nakaluhod sa harap ni Meliodas. Ang akala ng lahat ay wala pa ring kontrol si Meliodas, gayunpaman, naalala pa rin niya na mga kaibigan niya sila, na ikinagulat ng lahat. Biglang hiniling ni Meliodas na makipagkita kay Zeldris, at isasama rin niya si Elizabeth, dahil ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang maging hari ng demonyo si Meliodas, na ikinagulat ng lahat. Nang sinubukan ni Hawk na pigilan si Meliodas, bigla niyang hinawakan si Hawk at isinumpa ang Demon King, dahil kanina pa niya pinagmamasdan si Meliodas sa mga mata ni Hawk. Pagkatapos nito, binuwag ni Meliodas ang 7 deadly sins at umalis. Sa sandaling ito, nakiusap si Elizabeth sa kanya na baguhin ang kanyang desisyon, ngunit determinado si Meliodas na basagin ang sumpa. Samantala, ang lahat ay labis na nalungkot, dahil hindi nila naiintindihan ang iniisip ni Meliodas. Sinabi ni Merlin na inalis ng purgatorio ang damdamin ni Meliodas. Bigla, hindi naintindihan ni Hawk, bakit tinawag ni Meliodas ang kanyang sarili na Demon King. Kaya tiningnan siya ni Merlin. Natuklasan niya na ang mga mata ni Hawk ay nakaugnay sa purgatorio. Sa sandaling ito, naaalala ni Esterosa si Elizabeth, dahilan upang magising siya. Samantala, napagtanto ni Merlin na ang Demon King ay palaging nanonood kay Meliodas, nakakagulat kay Hawk. Bigla, iminungkahi ni Diane na pumasok sila sa purgatorio sa pamamagitan ni Hawk, para makuha ang emosyon ni Meliodas. Ngunit sinabi ni Merlin na imposible iyon. Maliban kay Meliodas, na isinumpa, ang kanyang ama lamang ang nakaligtas sa pag-alis sa purgatorio, at siya ang pinuno ng Mage Guild. Ngunit 1 minuto pa lang siya sa purgatorio, at pagbalik niya, halos mawalan na siya ng lakas ng buhay. Nakakagulat ang lahat, dahil sa loob ng purgatorio ay sobrang malupit. Ang 1 minuto sa labas ay katumbas ng 1 taon sa purgatorio, mayroon pang ang mga nakakatakot na halimaw at ang Demon King. Kaya imposibleng mabawi ang mga damdamin ni Meliodas, na iniiwan ang lahat sa kawalan ng pag-asa. Biglang nagpasya si Ban na pumunta, dahil ang kanyang katawan ay walang kamatayan. Ngunit tutol pa rin ang lahat sa ideya, dahil masyadong mapanganib ang purgatorio. Gayunpaman, determinado pa rin si Ban na tulungan ang kanyang matalik na kaibigan, at kailangan niyang maging mas malakas para protektahan si Eileen. Kaya walang choice si Merlin kundi pumayag. Sa sandaling ito, dumating si Meliodas upang salubungin si Zeldris. Ipinahayag niya na siya ang magiging bagong Demon King, ngunit tumanggi si Zeldris na isuko ang posisyon. Biglang dumating din si Esterosa dahil gusto niyang sumama sa laban. Naramdaman ni Elizabeth na pamilyar si Esterosa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iminungkahi ni Esterosa, na hindi na siya makikipagkompetensya para sa trono ng Demon King kapalit ng pagbibigay ni Meliodas kay Elizabeth sa kanya. Gayunpaman, ipinahayag ni Meliodas na siya ay magiging hari ng demonyo at hindi ibibigay si Elizabeth sa sinuman. Bigla siyang inatake ni Zeldris at Esterosa, ngunit madali silang hinarang ni Meliodas, na ikinatuwa ni Chandler dahil masyadong malakas si Meliodas. Samantala, hindi makagalaw si Zeldris, kahit nataglay niya ang kapangyarihan ng Demon King. Naramdaman ni Esterosa na iba na talaga si Meliodas sa dati. Buti na lang at pinigilan siya ni Elizabeth. Sa sandaling ito, tumanggi pa ring sumuko si Zeldris, dahil napagtanto niyang si Meliodas ay nagiging Demon King para lamang sa isang babae, kaya inatake siya ni Zeldris. Habang tinangka ni Esterosa na kidnapin si Elizabeth, napaatras siya. Nahuli din ni Meliodas si Zeldris. Bigla naman siyang may sinabi kay Zeldris kaya pumayag si Zeldris na tulungan si Meliodas. Nagulat ito kay Cusack, hindi rin naintindihan ni Esterosa ang sinasabi nila. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Meliodas na tulungan nila siyang tipunin ang 10 utos. Lumalabas na gusto ng Demon King na mas mahusay na kontrolin ang kanyang kaharian. Hinati niya ang kalahati ng kanyang kapangyarihan sa 10 mandirigma ng Demon Clan, at iyon ang 10 utos. Kaya't ninais ni Meliodas na makuha ang 10 utos, upang makakuha ng kapangyarihang katumbas ng Demon King.
Tatlong utos pala ang hawak ni Zeldris mula kay Gother, Gloxinia, at Droll. Naintriga ito kay Esterosa, na humiling kay Zeldris na ipakita sa kanya kung paano bawiin ang mga utos. Biglang tinangka ni Zeldris na kunin ang utos ni Esterosa, ngunit hindi niya magawa, dahil ang kondisyon para mabawi ang isang utos ay ang tao ay dapat na hindi tapat sa Demon King, o hindi na kayang lumaban. Kaya hiniling ni Meliodas kina Zeldris at Esterosa na tulungan siyang mabawi ang 10 utos. Pagkatapos nun, umalis na sila. Samantala, si Merlin ay nagbubukas ng portal sa Purgatorio, at si Ban ay hinila papasok. Sa panig ni Elizabeth, sinisikap niyang pigilan si Meliodas na maging Demon King, dahil napakalaki ng kapangyarihan ng Demon King. Natakot siya na hindi ito makayanan ni Meliodas, ngunit determinado si Meliodas na basagin ang kanilang sumpa. Kaya sinabi ni Elizabeth na sasama siya sa 7 Deadly Sins, para pigilan si Meliodas na maging Demon King. Pagkatapos ay sinampal niya si Meliodas at tumakbo palayo, dahil gusto niyang iligtas si Meliodas. Samantala, naramdaman ng grupo ni Merlin na papalapit si Zeldris, kaya nagpa siya si Merlin na makipag-ayos kay Zeldris, dahil alam niya kung ano ang gusto nito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zeldris, si Merlin ay isang taong pinagpala ng Demon King at ng Supreme Deity. Nagulat ito sa lahat, kaya iminungkahi ni Merlin na makipag-usap ng pribado kay Zeldris. Samantala, hinahanap ni Dreyfus at Hendrickson si Hill kasama si Margaret. Biglang, natuklasan nila ang isang dambana sa loob ng isang kuweba sa bundok. Isang boses ang nagsabi kay Margaret na isakripisyo ang sarili, matutupad ang hiling niya, kaya pumayag si Margaret. Kahit na sinubukan siyang pigilan ni Dreyfus at Hendrickson, ngunit kinuha ng entity na iyon ang kanyang katawan. Siya pala si Ludosil, at determinado siyang lipulin ang buong Demon Clan. Sa sandaling ito, ibinunyag ni Ludosil kina Dreyfus at Hendrickson, na 3,000 taon na ang nakalilipas, upang esilang Demon Clan, kinailangang isakripisyo ng Goddess Clan ang kanilang pisikal na katawan, kaya't naghihintay sila sa araw ng kanilang muling pagkabuhay. Sa panig ni Hauser, ang Holy Knights ay nakikipaglaban sa Demon Clan, ngunit hindi sila kalaban para sa kanila. Nang sila ay nasa panganib, biglang, ang mga demonyo ay nilipot. Nabuhay na rin pala sina Tarmil at Serial. Ito ay nagpasaya sa lahat, dahil sila ay tumatanggap ng tulong mula sa Goddess Clan. Samantala, si Hill ay bihag pa rin ni Vivian. Buti na lang at nakahanap siya ng rutang takasan, pero nadiskubre siya ni Vivian, wala na daw daan palabas sa lugar na ito. Habang pinagpapantasyahan ni Vivian na magkaroon ng anak kay Hill, bigla siyang inatake. Si Ludosil pala ang tumulong kay Margaret na mahanap si Hill, at tinupad niya ang pangako niya kay Margaret. Biglang naramdaman ni Ludosil ang isang napakalakas na demonyo. Sa sandaling ito, isiniwalat ni Zeldris ang nakaraan ni Merlin. Lumalabas na ipinanganak siyang isang henyo sa kabisera ng mga mangkukulam, kaya parehong gustong kunin siya ng Demon King at ng Supreme Deity. Ang Demon King ay nagbigay kay Merlin ng lahat ng mahiwagang kaalaman ng Belyaluin, habang binigyan naman siya ng kataas-taasang Diyos ng kakayahang ipawalang bisa ang lahat ng sumpa. Ngunit pagkatapos matanggap ang parehong mga regalo, pinili ni Merlin na hindi kumampi sa alinman. Nagalit ito sa Demon King at sa Supreme Deity, kaya winasak nila ang Belyaluin. Gayunpaman, si Merlin lamang ang nakaligtas. Sa sandaling ito, nagsimulang makipagnegosasyon si Merlin kay Zeldris, dahil napagtanto niyang tinitipon ni Zeldris ang 10 utos para kay Meliodas, kaya nag-alok siyang ibigay si Meliscule kay Zeldris. Bilang kapalit, kinailangan ni Zeldris na ibalik si Elizabeth sa kanya. Ngunit hindi matupad ni Zeldris ang kahilingang ito, dahil nasa ilalim pa rin ng proteksyon ni Meliodas si Elizabeth. Pagkatapos, hiniling ni Merlin na palayain ang mga taga-Camelot, kaya pumayag si Zeldris. Nang turn na ni Merlin na panindigan ang deal, ngunit may hinihintay pa rin siya. Biglang inatake si Zeldris. Sinaktan pala siya ni Ludosil. Sa kabutihang palad, nakabalik si Merlin sa oras. Napagtanto niyang ito na ang sandali para umalis sila. Samantala, ninanamnam ni Ludosil ang katawan ni Margaret, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Zeldris. Napagtanto niyang nagising na ang 4 na Arkanghel, kaya agad na nag-counter-attack si Zeldris, na winasak ang buong tore. Sa sandaling ito, natuklasan ni Chandler na hinahanap ni Meliodas si Elizabeth, kaya nagpa siya siyang patayin muna ito. Samantala, ang grupo ni Merlin ay pumasok sa bayan upang iligtas ang mga tao. Biglang nakasalubong ni Diane si Elizabeth. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalakay si Elizabeth, na iniwan siyang nasugatan. Buti na lang at nailigtas siya ni Diane sa oras. Pagkatapos noon, umalis na agad sila. Sa sandaling ito, kinausap ni Elizabeth ang lahat,
Kung papayagan nila si Meliodas na maging hari ng demonyo, hindi na nila siya makikitang muli. Ngunit nag-aalala si Diane na mamatay si Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth na magre-reincarnate pa rin siya, kaya gusto niyang magtulungan ang lahat para pigilan si Meliodas. Pagkatapos noon, bumalik silang lahat sa kaharian ng Lions. Ito ay nagpasaya sa lahat, dahil nailigtas nila ang mga tao mula sa mga demonyo, ngunit hindi nakita ni Bartre si Meliodas kahit saan. Bigla ding bumalik sina Hill at Margaret. Napagtanto kaagad ni Elizabeth na kinuha na ang katawan ni Margaret. Nagulat ito sa lahat, kaya ibinunyag niya sa kanila ang katotohanan, sila ang apat na arkanghel. Nagulat ito sa lahat, ngunit agad na hiniling ni Bartre na ibalik ni Ludocil ang kanyang anak sa kanya. Naghahanda na pala silang lumaban sa Demon Clan, kaya iminungkahi ni Ludocil ang isang alyansa sa sangkatauhan, para hiramin ang kapangyarihan ng 7 Deadly Sins at ng Holy Knights. At kinutya niya si Elizabeth, na sinasabing siya ay ipinagkanulo ni Meliodas, dahil bumalik siya sa angkan ng demonyo. Kaya ipinahayag ni Elizabeth na pipigilan niya si Meliodas. Iminungkahi ni Merlin na gawing pinuno nila si Elizabeth, at sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos nito, ang 7 Deadly Sins ay bumuo ng isang alyansa sa Stigma. Sa sandaling ito, lahat ay nagtiwala sa apat na arkanghel, dahil nakita sila ng mga tao bilang mga marangal na nilalang, at ang kapangyarihan ng angkan ng Diyosa ay nagparamdam sa kanila ng init. Nang tanungin ni Hendrickson kung nasaan ang huling miyembro ng apat na arkanghel, hindi sila komportable. Ngunit sinabi ni Ludocil kay Hendrickson, na ang huling miyembro ng apat na arkanghel ay patay na. Samantala, sinusubukan ni Arthur na pumuslit sa kastilyo, upang makuha ang taybak ng Excalibur, ngunit siya ay natuklasan ni Peronia. Sa panig ni Elizabeth, sabik siyang iligtas si Meliodas sa lalong madaling panahon. Habang ina-upgrade ni Merlin ang puppet body para kay Gother, bigla siyang nag-request, pero pumayag pa rin si Merlin na tulungan siya. Sa sandaling ito, humihingi ng payo si Escanor kay Hawk kung paano manligaw kay Merlin. Bigla siyang nahanap ni Ludocil. Agad niyang tinanong kung sino si Escanor, pero ayaw ni Escanor sa mga taong minamalas siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong ni Ludocil kung saan nakuha ni Escanor ang kanyang kapangyarihan, at agad niya itong inatake, habang si Escanor ay walang ideya kung ano ang sinusubukang gawin ni Ludocil. Inakala ni Escanor na nahuli niya si Ludocil, ngunit si Ludocil ay kumilos ng napakabilis at nilaslas ang kamisite ni Escanor. Ipinaliwanag ni Ludocil na ang kanyang kapangyarihan ay isang pagpapala mula sa Supreme Deity, tulad ng 10 utos ng Demon Clan. Ang mga kapangyarihan ng apat na arkanghel ay kidlat, bagyo, dagat, at araw. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Mail ang siyang nagtataglay ng kapangyarihan ng araw. Ngunit si Mail ay pinatay ng 10 utos, kaya ang kapangyarihang taglay ngayon ni Escanor ay orihinal na kay Mail. Gayunpaman, inangkin ni Escanor na ang kapangyarihang ito ay sa kanya, dahil ipinanganak siya na may kasama nito, at ipinahayag niya, "Ako ang pinakamalakas na tao." Agad ikinaintriga si Ludocil. Samantala, hinahanap ni Arthur ang kanyang pusa. Nadiskubre pala ni Kath si Peronia. Pagkatapos noon, bumalik ito kay Arthur. Paliwanag ni Kath, lumabas ito para maghanap ng makakain. Sa sandaling ito, bumalik si Zeldris upang ipaalam kay Meliodas, na ang apat na arkanghel ay muling nabuhay, at na si Elizabeth ay nakipag-alyansa sa kanila. Ngunit sinabi ni Meliodas na wala sa mga iyon ang mahalaga, dahil matatapos ang lahat kapag siya ay naging Demon King. Samantala, naging bato pa rin si Galand. Nahanap na siya ni Esterosa. Inakala ni Galand na siya ay maliligtas, ngunit winasak ni Esterosa si Galand at kinuha ang kanyang utos. Sa sandaling ito, pumasok si Arthur sa kastilyo, ngunit siya ay natuklasan ni Zeldris. Napagtanto ni Zeldris na si Arthur ang hinahanap ni Merlin. Biglang tinulungan ni Kath si Arthur na makatakas, para makuha niya ang espada. Sa wakas, natagpuan ni Arthur ang espada, ngunit naabutan na siya ng mga kaaway. Sa sandaling ito, dumating din si Meliodas. Pinayuhan niya si Arthur na umalis. Ngunit nang malaman ni Arthur na si Meliodas ay isang demonyo, nakadama siya ng pagkabigo, dahil noon pa man ay hinahangaan na ni Arthur si Meliodas. Nagalit ito kay Arthur, kaya binunot niya ang Excalibur. Samantala, gusto ni Merlin na iligtas si Arthur ng mag-isa. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit palagi siyang nagmamalasakit kay Arthur. Ipinaliwanag ni Merlin na siya ang pinili ng banal na espada. Sa sandaling ito, nag-iisang kaharap ni Arthur ang grupo ni Meliodas. Bigla siyang inatake ni Chandler, ngunit agad siyang natalo ni Arthur.
Nagulat ito sa lahat. Gumalaw pa si Arthur sa hindi kapani-paniwalang bilis at natalo si Cusack, kaya sumunod na inatake ni Zeldris si Arthur, ngunit hinarang ni Arthur ang lahat ng kanyang pag-atake. Hindi maintindihan ni Meliodas kung paano nagtataglay si Arthur ng napakalakas na kasanayan sa espada. Samantala, ipinaliwanag ni Merlin sa lahat, na ang lahat ng mga naunang gumagamit ng Excalibur ay mga hari at bayani. Bago sila namatay, ipinasa nila ang kanilang kalooban sa espada, at ang bagong wielder ay ang pipiliin ng espada. Ang taong iyon ay magiging hari ng mga hari. Bagamat lumakas na si Arthur, nanatiling hindi nasaktan sina Meliodas at Zeldris. Mabilis ding nakabawi sina Chandler at Cusack. Ito pala ay gusto lamang nilang subukan ang kanyang espada. Sa sandaling ito, sinabi ni Kath na ang tunay na kapangyarihan ni Arthur ay hindi pa nagising, ngunit si Arthur ay nanatiling kumpiyansa at sumugod. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa katawan, bumigat din ang espada niya. Napagtanto ni Cusack, ang katawan ni Arthur ay hindi pa sapat upang mapaglabanan ang kapangyarihan ng espada, ito ay magwawasak sa kanya mula sa loob. Nang maghanda si Cusack na patayin siya, sa kabutihang palad, dumating si Merlin sa tamang oras at pinalamig siya. Nagulat ito sa lahat. Sa sandaling iyon, hiniling ni Meliodas na ibalik ni Merlin ang mga utos sa kanya. Ngunit sinabi ni Merlin na sinusubukan pa rin nilang iligtas siya, kaya nag-teleport siya palayo, pinatitiyak ang lahat. Biglang nagdeklara si Cusack na papatayin niya agad si Arthur, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika, pinilit si Arthur na saksakin ang sarili. Nagulat ito sa lahat, kaya nagmadali silang pagalingin si Arthur. Sa sandaling iyon, naalala ni Merlin ang mga pagkakataong sinanay niya si Arthur, na labis na nag-aalala sa kanya. Ngunit nakaramdam ng selos si Escanor, dahil natatanggap ni Arthur ang atensyon ni Merlin. Kaya inaliw ni Elizabeth si Merlin tulad ng ginawa niya noong mga bata pa sila, na nagpainit sa loob at umiiyak si Merlin. Kaya naman, nangako si Merlin na tutulungan sina Elizabeth at Meliodas na sirain ang kanilang mga sumpa. Pagkatapos nito, nagsimula siyang gumawa ng mga plano sa lahat. Samantala, ibinigay ni Zeldris ang mga utos kay Meliodas, kaya sinabi ni Meliodas na tutuparin niya ang kanyang pangako kay Zeldris. Pagkatapos, hinigop ni Meliodas ang 5 utos, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Sa panig ng 7 deadly sins, ganap silang handa para sa labanan. Sinabi ni King kay Dayan, pagkatapos ng labanang ito, magpapakasal na sila, na ikinahiya nilang dalawa, na hindi komportable kay Escanor. Na-upgrade din ang katawan ni Gother. Nakahanda na rin sina Merlin at Elizabeth. Sinimulan na ng Holy Knights ang kanilang marcha. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hukbo ng Demon Clan, kaya nagsimula ang labanan. Matinding labanan ang magkabilang panig. Samantala, sina Derere at Monspit ay namumuhay ng mapayapang buhay, ngunit nalalapit na rin ang digmaan sa kanilang nayon, kaya nagsimulang lumikas ang mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, nakita ni Hauser ang mga banal na kabalyero na nahihirapan sa labanan, ngunit tila wala silang nararamdamang sakit. Excited pa nga silang lumaban kaya kakaiba ang pakiramdam ni Hawk. Ipinaliwanag ni Gother na ito ay Scamlight, ang kakayahan ni Ludosil. Ngunit ang panig ni Hauser ay nalulula pa rin. Biglang sumulpot si Dayan, minamanipula niya ang lupa, lumikha ng napakalaking alon para lipulin ang mga demonyo. Sinalakay din sila ni King. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng kumikinang na mga bola ng liwanag mula sa Goddess Clan. Nakagawa na rin pala ng aksyon ang 4 na Arkanghel na ikinatuwa ng lahat. Ngunit ang mga puwersa ng Demon Clan ay patuloy na dumarating sa malaking bilang. Napagtanto ni Monspit, kapag natagpuan sila ni Zeldris, sila ay mapaparusahan. Kaya naman, gusto ni Derere na ibalik ang kanyang mga utos kay Zeldris, para mamuhay sila ng mapayapa. At ayaw nang sumali ni Derere sa walang kabuluhang labanan na ito, dahil napatay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. In love pala si Monspit sa kapatid ni Derere. Bigla silang natagpuan ni Esterosa, at agad niyang pinatay ang babaeng tumulong sa kanila, na ikinagulat ni Monspit at Derere. Samantala, ang Holy Knights ay puno pa rin ng fighting spirit, ngunit binalaan sila ni Elizabeth na huwag umasa sa pansamantalang kapangyarihang iyon, dahil ito ay makakalimutan nila ang sakit at lalaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, hindi pa rin sila naniniwala sa kanya. Gayunpaman, kinampihan din ni Tarmil at Serial si Elizabeth. Ipinaliwanag nila na palaging pinagaling ni Elizabeth ang kanilang mga sugat, na tinutulungan silang maunawaan. Samantala, galit na inatake ni Derere si Esterosa, ngunit mabilis itong napaatras. Nang subukan ni Esterosa na ubusin ang kaluluwa ng babaeng iyon, pinalitan ni Monspit ang kanyang kaluluwa ng isang mansanas, na nagpapahintulot kay Derere na palayain ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay inatake sila ni Esterosa.
Ipinahayag niya na siya ay dumating upang bawiin ang mga utos, kaya sinabi ni Derere at Monspit na nais nilang ibalik ang mga ito kay Zeldris. Ngunit gusto pa rin silang patayin ni Esterosa, dahil sinusubukan din niyang kolektahin ang mga utos. Biglang nagpalit ng pwesto si Monspit kay Esterosa. Pagkatapos, ibinunyag ni Monspit ang katotohanan kay Esterosa, bagamat anak siya ng Demon King, isinilang siya na walang mahiwagang kapangyarihan. Samantala, napakalakas ni Meliodas at Zeldris, kaya naawa ang Demon King sa kanya at binigyan siya ng isang utos. Sa kabutihang palad, ang utos na iyon ay nagbigay ng mahika kay Esterosa, ngunit kung siya ay sumisipsip ng isa pang utos, ang kanyang katawan ay masisira. Sa sandaling iyon, naisip ni Derere na nahimatay si Esterosa. Gayunpaman, bigla niya itong inatake, kaya, mabilis na nakipagpalitan ng pwesto si Monspit kay Derere, at itinulak niya ito, pinalipad ito, dahil hindi na niya ito maprotektahan. Kaya pinatay ni Esterosa si Monspit. Pagkatapos noon, dinala si Derere sa Holy Knights. Nagulat ito sa lahat. Sa panig ni Dreyfus, narinig niyang nasa panganib ang kanyang anak, kaya agad siyang tumakbo upang iligtas si Greyamore. Biglang naging higanti si Dreyfus. Nagulat ito sa lahat. Napagtanto ni Dreyfus na iniwan ni Fraudrin ang kapangyarihang ito para protektahan niya ang kanyang anak. Sa sandaling ito, naglalakad si Derere patungo kay Elizabeth. Sinabi niya na hindi niya alam kung saan pupunta, dahil si Monspit ay pinatay ni Esterosa. Biglang naabutan siya ni Esterosa. Nakita niya si Elizabeth. Ito ay nagpasaya sa kanya, kaya nagpatawag siya ng isang apoy na lobo upang salakayin ang lahat. Pagkatapos ay gumamit siya ng apoy upang palibutan sina Elizabeth at Derere. Sinabi niya na narito siya upang kunin ang mga utos ni Derere. Naisip ni Elizabeth na gusto niyang tulungan si Meliodas na maging Demon King, kaya lumikha siya ng globo ng liwanag at pinalayas siya, ngunit nakatakas si Esterosa. Bigla niyang nakasalubong sina Tarmil at Serial. Agad nilang pinagpatuloy ang pag-atake kay Esterosa, ngunit siya ang nakatalo kay Mael, at mabilis niyang sinaksak ang mga ito. Sa sandaling ito, pinatay ni Elizabeth ang apoy ni Esterosa. Walang makita si Elizabeth. Nag-alala ito sa kanya. Buti na lang at ligtas silang lahat sa ilalim ng lupa. Sa sandaling ito, inakala ni Esterosa na napatay na niya sina Tarmil at Serial. Nakapagtataka, sila ay ganap na hindi nasaktan. Hindi nila maintindihan kung paano, sa kapangyarihang ito, nagawang talunin ni Esterosa si Mael. Bigla niyang sinalakay ang mga ito, upang patunayan ang kanyang lakas, ngunit lumikha si Serial ng buhawi para hampasin siya. Agad siyang nilubog ni Tarmil sa tubig, napigilan ang pagtakas ni Esterosa. Sinabi nila na ito ang kapangyarihan ng 4 na Arkanghel, at silang dalawa ay lumikha ng isang higanteng kidlat upang salakayin si Esterosa. Sa sandaling ito, akala nila ay nanalo sila, ngunit buhay pa si Esterosa. Nagulat ito sa lahat, napagtanto ni Hawk na tumaas ang kapangyarihan ni Esterosa sa 88,000. Ngunit nabaliw si Esterosa, agad niyang inatake sina Tarmil at Serial. Kahit anong atake nila sa kanya, kaya pa rin niyang mag-regenerate. Napagtanto ni Derere na inabsorb niya ang 2 pang utos, na nagpalakas ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, nag-transform si Esterosa. Naniniwala siyang kaya na niyang talunin si Meliodas. Sa sandaling ito, naalala niya, noon pa man ay mahal na niya si Elizabeth, at labis din ang paghanga ni Esterosa kay Meliodas. Ngunit natuklasan niya na mahal ni Elizabeth si Meliodas, kaya gusto ni Esterosa na maging Meliodas. Samantala, hinihintay pa rin ni Zeldris na magising si Meliodas, dahil sinisipsip niya ang mga utos, at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtanggi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Elizabeth na pamilyar si Esterosa, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakilala. Biglang nabaliw si Esterosa, dahil hindi niya lubos na matanggap ang mga utos. Nang sinubukan niyang hulihin si Elizabeth, agad siyang inatake ng lahat. Ngunit hindi sapat ang lakas ng Holy Knights para pigilan si Esterosa, kaya sinalakay din siya ni Dayan at King. Akala ng lahat ay nagawa nilang pigilan si Esterosa. Gayunpaman, siya ay ganap na hindi nasaktan. Nang muli niyang sinubukang hulihin si Elizabeth, sumalakay din sina Tarmil at Serial, ngunit mabilis silang natalo ni Esterosa. Sa sandaling ito, naniniwala pa rin siya na siya si Meliodas. Gayunpaman, tinawag siyang Esterosa ni Elizabeth. Nagdulot ito sa kanya ng matinding pananakit ng ulo, at agad niyang binihag si Elizabeth. Nagdulot ito ng pag-aalala sa lahat. Sinisi ni Esterosa si Elizabeth sa pagmamalasakit lamang kay Meliodas, ngunit hindi niya ito pinansin. Bigla siyang inatake ni Elizabeth para makalaya. Kinuha ang pagkakataong ito, ang lahat ay sabay-sabay na sumalakay kay Esterosa, ngunit ito ay nagdulot lamang sa kanya ng higit na kabaliwan.
Sa sandaling ito, napagtanto ni Elizabeth na ang tatlong utos na kanyang hinigop ay tinatanggihan, kaya sinubukan niyang hulihin muli si Elizabeth. Si King at Diane ay natalo rin ni Esterosa. Biglang sinabi sa kanya ni Elizabeth na huwag nang saktan ang lahat, gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Kaya pinagaling ni Elizabeth ang mga sugat ng lahat. Pagkatapos noon, kinuha ni Esterosa si Elizabeth at umalis. Lalong nag-alala ang lahat, kaya nagpa siya si King na habulin si Elizabeth ng mag-isa, dahil natalo na ang 4 na Archangel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa pala si Serial. Napagtanto nilang hindi na sila makakalaban sa mga katawan na ito, kaya ibinalik nila ang mga katawan at ginamit ang kanilang tunay na anyo. Nais ding iligtas ni Derere si Elizabeth. Nakapagtataka, pinagkatiwalaan siya ni King, dahil alam niyang 3,000 taon na ang nakalilipas, minsang nailigtas ni Elizabeth si Derere. Tapos, sabay-sabay silang humabol kay Esterosa. Samantala, si Meliodas ay nasa loob pa rin ng kakon, hinihigop ang mga utos. Napansin ni Merlin na ang kadiliman ay nakapalibot sa kastilyo, kaya hindi sila maaaring gumamit ng mahika upang makapasok. Gumawa si Ludocil ng ice barrier sa paligid nila, para tulungan silang makapasok. Sinabi ni Ludocil na walang paraan para makatakas, maliban sa pagpatay kay Meliodas. Ngunit sinabi ni Merlin na may isa pang paraan, na ibalik si Meliodas sa kanyang dating pagkatao. Sa sandaling ito, nasa purgatorio pa rin si Ban. Desidido siyang iligtas si Meliodas. Samantala, sinusubukan pa rin ng damdamin ni Meliodas na mahanap ang kanilang daan pabalik. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.